We're talking to former COA Commissioner Heidi Mendoza. Commissioner, welcome back to Storycon. We are talking about the same thing all over again. Good afternoon, Hi, Commissioner. Commissioner. Oo. Hi, good afternoon, Ah, Amy. Good afternoon, Reg. Good afternoon, Ronald. Good afternoon sa lahat ng nanonood ng Storycon. Yeah. Commissioner, totoo ba Hindi na na po isa ka commissioner. Hindi, ex-commissioner. Totoo ba Yan. na ikaw yung isa ka sa gumawa nung circular 2015-01? 2015. One of Utusan lang them. po. Oo. May committee yan. Ang committee natin ay composed ng mga may kinalaman sa mga sektor na kasali. Yung mga working auditors and at the same time din, then ako yung oversight, di ba? Pero may staff din ako na nakabantay habang nag-draft nito kasi nga kailangan makita namin ng maayos tumutugon yung mga provisions noon dun sa mga reforms na gusto naming ipasok dito sa audit ng Intel and confidential funds. Maybe you can answer the question, Commissioner, yung na-mention ni Ami, which is, hindi pa daw final yung notice of disallowance, aakyat pa yan sa Supreme Court, so they cannot use that as basis for arguing that there was irregularity. Oh, meron akong gustong sabihin, Yung sabi namin, yung decision na ginawa ng CP na kailangang i-refund, executory na 'yan. 'Di ba? Kasi ang dadalhin sa Supreme Court, ang grounds na lang na pagtatalunan doon ay yung tinatawag nating abuse of discretion. Ako nga, ito, magre-risk ako na magpahayag kahit ako hindi abogado at lalong-lalo na hindi graduate ng UP, sa akin nga, yung dinidesisyonan ng CP, yung tinatawag nating factual matter, yung validity ng expenses, yung compliance on laws, rules, and regulations. Ano yan, di ba? Jurisdiction ng Commission on Audit yan. Tama? So, ang i-raise lang sa Supreme Court ay yung abuse of discretion. Kaya pag sinasabi nilang hindi final, in terms of due process, kasi meron pang but the recommendation to refund, ay nandun na. Unless mag-issue sila maghingi sila ng TRO, di ba? In fact, and I will have to cite this kasi nangyari to, Nung panahon ni Ombudsman Simeon Marcelo, hindi niya hinihintay na maging final and yung sa Supreme Court. By the moment na nakapag-issue na ng audit report, meron ng disallowance, kinakasuhan na ng Ombudsman. Yun yung So, Kasi basta can you walang imagine? TRO, no? Basta walang court can you imagine, TRO. Kailangan Tingnan natin, mag-comply yung agent. Oo. Sa refund, oo. Kasi Yeah, tingnan nyo lang, yeah. isipin natin mabuti. Kung hihintayin pa natin yung the entire due process to napakabagal nga ng mga bagay-bagay, di ba? So, paano natin huhulihin at paano natin tunay na nanamnamin yung pananagutan kung talagang sasabihin pa natin, sige, hintayin na natin hanggang mag-desisyon ng Supreme Court. So, please lang. At saka nalilungkot ako pag ito ay nanggagaling sa ating supposedly neutral na senator judges, di ba? Ano ba? Ang primary responsibility ng bawat public official is the safeguarding of the public funds or the resources of the government, right? So, Natawa nga ako. Natawa nga ako. hindi pa final yan. Hindi ka ba natawa, ex-commissioner? Ang parang hirap ng ex-commissioner. Oo nga, Commissioner na commissioner lang. pa rin. Oo, dahil yun naman yung position mo Yeah. before Ang hirap yung ex-commissioner pa, di ba? Just like some people still call him Secretary Llamas, di ba? So whatever you were before. Kung tinatawag ko nga stands. Ronald, dapat ang tawag rin sa akin Heights. Heights. Okay. Hindi ka ba natuwa o natawa, Commissioner, nung yung isang senador ay tinanong yung ano yung saan ba nag-aral si Wamil, no? Ano ba ang kanyang karanasan? Pinapunta pa ng Nakapaglibot ba farm? siya sa buong bansa? Napuntahan ba niya yung mga mahihirap na lugar? Parang setting the template na parang hindi mo kabisado yung sinasabi mo. Parang ganun. Natawa ako ron. Tawa ko ng Nasunog ang tawa. bangs ko doon. Nasunog ang bangs ko. Tapos gusto ko sabihin na, ang gusto ko itanong, alam niyo ba yung responsibilidad ng auditor? Pangalawa, alam niyo po ba yung proseso ng audit at gaano yung yung pagiging balancing nito, yung in terms of your professional judgment and then your technical expertise, di ba?
tapos tatanungin ka, di ba? Pero okay lang, ganun talaga, lingkod bayan di ba? At mahusay sumagot si Auditor Wamil. Oo, But- napakahusay. Salamat sa Commissioner, for the benefit of those who don't know how COA works, and that's Yes. most of us, the Commission on Audit, maybe you can explain what Roderick Wamil would have done nung pumunta siya sa BARM or pumunta siya to all of these other sites. Hindi niya kailangan Ano ba- gawin yun, to be honest. Ano ba talaga ang Gusto gagawin niya niya? masagutin ko yun. Ang sagot ko doon ay hindi yun kailangan gawin. Ano? Ng auditor. Very specific ang dapat gawin ng auditor. Una, ang dapat gawin ng auditor sa isang audit ay ganito. I-determine muna niya, ano ba yung audit na type ng audit na gagawin ko? On the basis of the type of audit, i-draw ko yung aking audit objective. And then, i-define ko, gagawin ko yung aking audit procedures. At yun ang aking gagawin. Para pag tinanong ako, paano ka nag-come up sa ganitong findings, ay pwede kong ipakita, ito po ang aking type of audit, ito po ang aking objective, at ito po ang aking mga proseso na isinagawa. Siguro, yun ang pwedeng isagot kay Senator Rio Ben. Commissioner, ang takbo ng defense, nakikita na namin sinasabi nila kahit ganyan, merong mga aliases na ginamit, si Mary Grace Piatos, the circular naman daw and the law are silent on the use of aliases, saka ang takbo ng defense nila merong presumption of regularity. She being the Vice President, sakop niya actually yung buong all aspects of governance, at pwede ba niyang gamitin yung confidential funds na yon? Ganun na nga, dahil sakop niya lahat. Ganun Kaya- ang takbo ng defense nila. What do you think of Medyo, that? tama ka, Amy, Kaya nga parang sabi ko, ano ba yan? Parang hirap na hirap kaming, nakita mo naman, talagang halos nagliliyab ang aking FB account kasi talagang bawat hinahabol ko, di ba? Kasi yun ang Yeah. na-afraid ako Baka hindi masyadong ma-explain ng auditor given the limitations. Kaya hinahabol ko para Yes. malabanan yung disinformation, Pero tingnan natin, napakaingat ng wording ng joint circular, Kasi nga nakita natin yung ipaliwanag ko lang yung context nito. Secretary Ronald, kailan yung mamasap I think it is January of 2014 or 2015. 15. Okay. 2015. 2014 yan. Oo. 15. At that time, halos kasabayan nung drafting ng joint circular. So ito yung panahon na nakita natin, oops, pumalpak. Sorry to say this, medyo hindi naging maayos yung intelligence. Sorry, wala akong pinapasang judgment, sinasabi ko lang. Parang nagkaroon ng pag-uusap na ang higpit-higpit kasi ng COA. Gusto ko lang ilapat ito, So parang sa amin ng mga taga-COA, syempre, lagi kaming nasisisi, di ba? Lagi kaming nasasabihan na kayo yung obstructionist o kayo ang dahilan na pinapabagal yung transaction, etc. So at that time, na nag-uusap-usap na prior to that na paano ba natin gagawin na hindi naman tayo magiging sagabal dito sa tinatawag nating pangangailangan ng national security, And at the same time, hindi naman natin isasakripisyo yung tinatawag nating accountability, So, yun yung tinitimpla ng masusi. So, kung sasabihin natin na yun nga, maraming ginagawa, maraming nasasakupan, napaka-specific po ng provisions ng joint circular. Kaya Amy, kaya dun sa joint circular, inilatag ng husto ano ang responsibilidad ng head of office. In fact, may dinagdag pa nga dyan I think under section 6 point something, nakalagay doon yung kung hindi ako nagkakamali kasi marami masyado yung under the responsibility of the head of office, Hindi lang yung siya yung may primary responsibility kasi siya ang mag-a-approve ng transaction. Kung hindi, siya ay dapat mag-adapt ng mga internal control system or internal control measures to protect to ensure that government resources are not wasted or they are properly safeguarded. Kasi ito yung primary responsibility ng bawat public servant. So hindi malinaw lang yun siya- doon Oo. Hindi lang Plus, siya command sinundahan pa yan. responsibility. Excuse me, Commissioner, kasi pumasok dyan si Senator Amy Sabi niya, nakalagay daw doon, the head of office or, meron daw yung SDO. Tama ba yung argument niyang yan? Papadisallow ko nga yung sweldo niya. Joke! Hindi. Ito yun Bukod sa, sorry kailangan talagang malayang magsalita dahil otherwise talagang unang-una muna, at naniniwala akong malaya naman yung pagsasalita natin dito, di ba? Okay, unang-una muna, meron tayong tinatawag na fundamental laws of government disbursement,
Kasama yan sa ating PD 1445. Ano yung PD 1445? Ito yung pinakambiblia ng mga auditors. At kasama dyan, yung panloob na batas, PD, nakalagay doon yung section 102, na sinasabi doon, may primary responsibility ang head of office. So, hindi tayo basta-basta pwedeng maghugas ng kamay. Pangalawa, naka-specify na naman yon doon sa joint circular, ang nakakalungkot nga dito, mukhang gusto nilang iligtas yon at isisi doon sa Special Yeah. Disbursing Officer. SDO. But then, una, nilatag ko yung fundamental laws on disbursement of government funds, specifically Section 102 on PD 1445. Pangalawa, yung provision ng responsibility of the head of office. Clearly stated in the joint circular. Pangatlo, nandito yung maselan na pagbabalanse ng flexibility at accountability. Nandun sa certification nung SDO, kailangang i-certify ng head of office ito. Kumbaga parang, ikaw ang naghahawak ng pera, pero ikaw ay magse-certify correct, di ba? So, tinitang natin yan. Talagang ang may main na responsibility dyan, nakadefine din, dinefine din. Meron tayong tinatawag na delineation of clear responsibility sa joint circular. Kasama yung head of office, yung SDO, and yung ibang accountable official. At sa PD 1445 naman, clearly dinefine natin yung sinasabi natin, sino-sino ba ang accountable official. So, sa akin, talagang palusot no? Masakit sa So, hindi ulo lang kasi siya, Juan, parang ayoko nang makinig dahil gusto ko nagre-react ako. Hindi, makinig ka. Ha? So, Commissioner, hindi lang siya simpleng command responsibility. Dahil very specific yung kanyang responsibility rito at yung kanyang accountability. Pumipirma siya. Yung SDO, yung ginagamit ng SDO, pinipirmahan niya yan. Kaya nga siya ay culpable, diyan sa paggamit o pagwaldas ng ganyang klaseng mga pondo. Dahil nga, Dadagdagan hindi ko lang lang. siya Ay, sorry. simpleng command responsibility. Yan, tama. Tama 'yon, Secretary Ronald, okay lang. Tama 'yan kasi in fact, meron ni-reiterate 'yan sa isang provision ng hindi ko alam kung PD 898 or what 63 years old na ako kaya but I'm sure PD 1445 section 102. Yung nilagay pa yung isa doon na fiscal responsibility rests on the head of the agency. Yan yung mga batas na kinalakihanan ng mga auditors. Kaya sa amin, hindi na kami kailangang magtalo. Teka, sino ba ang kailangang maging responsible dito? Kasi malinaw yan doon sa joint circular at napakalinaw din doon sa sinasabi nating fundamental laws on the government disbursement. At ano lang ba yung hinahanap ng auditor? 4 lang yan. Kasama siya sa appropriation, valid expenditure siya kasi siya ay spent for a public purpose, authorized with complete appropriates approving authorities, at pang-4, completeness of appropriate supporting document. Yung 4 na yan ay tinatayuan, hinahanap ng auditor. And on top of those, yung pinakang fundamental ng aming Biblia na sinasabing fiscal responsibility rests on the head of the agency. Can I, go ahead, Amy. Tanong ko lang follow up lang. Tanong ko lang, kapag may pinirmahan yung Special Disbursement Officer, lahat ng pinipirmahan niya kailangan may final approval ng head of Merong office? certified correct or something, if I'm not mistaken. Kasi meron niyang templates, Amy and Reg, may template yan Meron niyang annexes na para ma-standardize natin. Kasi syempre, parang nagtitisis na estudyante yan di ba? Tatanungin, ma'am, sir, ano po ba? PowerPoint or paper? Ano po ba ang format? So, ang ginawa ng COA, meron tayong ginawang policy, regulation, na sinabi natin, ito yung guidelines in the release, management, accounting, audit, kasama yung recording, etc. Kasama pati mga templates para sa annexes. At doon sa annexes, tama ka, Amy, yung pirma ng SDO parating hindi ko malaman kung certified correct or something. Basta lagi silang dalawa ang signature. Okay. Part of the defense's counter argument, Commissioner, seems to be along the lines of, well, Malacanang approved the release.
So in a way, blame the process, not the Vice President. Is there any merit to that? Kasi totoo Wala. naman inapprove. Wala. Kasi ang tanong ko dito ay, bakit? Personal bang pera ng Malacanang yung binigay sa kanya? Kaya walang pakialam yan, no? Di ba? Kung personal na binigay ni President Bongbong yun at personal ng pera, hindi public funds, pwede ko sabihin, okay. Pero hindi it's public funds. At kaya binigay from the office of the President, it is for a public purpose, di ba? And it has to comply. Okay, sabi natin, once na-establish mo na yung nature of the fund being public, then it has to be answerable. It has to comply with all the accountability mechanisms, formal and informal. So all Kahit the other agencies kahit that kanino receive pa nanggaling. confidential funds, Oo, kahit kanino pa nang galing. have Basta to go- na-establish natin na it is, yung nature na is a public funds. Kailangan may record, kailangan transparent, kailangan may accountability. Kahit saan pa nanggaling yan. Pero di ba, Commissioner, isang problema, di ba kasama rin doon sa circular 2015-01 na Oh. kung sino lang yung dapat tumatanggap ng intelligence at confidential fund? Di ba clarify din yan doon? Oo, kasi ito yung Oo. first attempt na ipag-differentiate yung intelligence and yes. confidential. From the At kanina sa 92. hearing, yun yung hindi masyadong nahihigit. Ano. Actually, Senator Lacson is telling correct siya na sinasabi niyang dapat may fault na naandun yung pangalan, pero sa labas pwedeng di ba? I was listening to that. Pero yun ay sa intelligence funds, di Yeah, ba? Intel. Oo. Now, tama yun. Doon sa joint circular, nakalagay doon sino ang entitled. May definition pa ng mga terms, di ba? Ngayon, may isa kasi doon isiningit Ang nakasingit doon yung provision na sinasabing, any as provided in the General Appropriations Act. Ayun. Kaya, inapprove, isinama sa budget, di ba? Although may question dito yung iba, sabi nila, wala siyang line item na di ba? Dahil ang nag-submit ng budget noon was Office of the Vice President, outgoing VP Lenny, di ba? So, yun yung debate doon, So, yun. Pero, tama yung sinasabi ni Secretary Ronald, na kailangan hinihimay sino ba ang dapat pagbigyan. Is there any meaning to see now we know as well that Attorney Michael Poe had a meeting with COA officials in September 2023 asking for an audit query as opposed to an audit, what's the O? Audit Observation. AOM. Audit Observation Memorandum, that's it. Ano po ba yung difference, Commissioner? And what's the significance of Yes. that meeting wherein they asked for an audit query instead? Bakit siya big deal? Okay, big deal siya. Kasi meron itong parang ipinapahiwatig na mukhang nag-exert kayo ng pressure at tumatawid kayo doon sa boundary ng tinatawag nating independence of the Commission on Audit. Pero sige, baka sabihin naman ay lumalabis ako sa aking analysis. Pag tinignan natin yan, ang audit query ay, di ba ang auditor, paiba-iba ka ng assignment, paiba-iba ka ng agency, posible na doon sa first part, yung understanding the agency, para malaman mo kung ano yung mga risks, meron kang isang proseso or isang operation na hindi mo masyadong naintindihan, kaya mag-i-issue ka ng audit query. Yon. Talagang basically, audit query, you are inquiring, di ba? Because you have to complete your process of understanding the agency. So you have to issue an audit query. An audit observation, on the other hand, ay alam mo na yung proseso na pag-aralan mo na. Pero meron kang napansin na mga tinatawag nating deficiencies. Parang merong mga pagkukulang. Napansin mo na merong weaknesses in internal control. Napansin mo na merong non-compliance sa mga Kaya parang ang mo ay, for the sake of due process, ito yung maingat na inilalatag natin. Kasi pag hindi natin na-observe yung due process, kikwestonin tayo di ba? Diyan nagsisimula yung abuse of discretion, etc. So, tingnan mo, bibigyan mo sila ng 15 days. Sasabihin mo, na-observe ko na parang mahina ang inyong internal control. Okay? So, in 15 days, dapat mag-submit sila ng kanilang justification o ang tawag natin doon, management comment.
Kapag naipaliwanag ng husto ng management, wala nang ano na lang, hindi na siya isasama sa annual audit report, ano? Pero ito yung sa regular transaction, ano? Pero just in case na hindi supisyente at meron pa ring mga kulang na dokumento na posibleng ma-submit pa, temporary pa, pwedeng notice of suspension. Pero pwede ring dumiretso na kaagad sa disallowance. Ang halimbawa ko dyan ay kung nag-travel ka, tapos nalimutan mong wala kang copy na na-submit sa liquidation mo, kasi cash advance din yan, hindi ka nakapag-submit ng certificate of appearance, ako bilang auditor, ang sasabihin ko, hindi na ako mag-i-issue ng audit query, naiintindihan ko yung travel and how it operates, ano? Pero mag-i-issue ako ng audit observation, kunyari, na sasabihin ko, uy, parang may weakness ang inyong internal control dahil parang hindi kompleto at mahina ang management ng mga documents ninyo. And then pwede ako mag-issue ng notice of suspension. Bibigyan ko yung management, paki-submit ng certificate of appearance. In 15 days, tapos in 60 days, hindi ka nag-submit, magiging siyang disallowance. But I can go directly sa disallowance. Halimbawa, tiningnan ko yung travel niya. Uy, mukhang parati kang nagpupunta sa parang hindi mo na-establish yung official purpose ng iyong travel. I can outrightly disallow it. Kasi nakita ko yung nature na hindi siya tumutugon do sa tinatawag nating validity of the disbursement. Remember po yung 4 na itinry ko pong ipaliwanag kanina. Commissioner, anong kaibahan dun sa audit query, dun sa pressure sa auditor? Anong kaibahan dun sa audit query at yung binabanggit ni Ombudsman Boying Remulla sa kanyang critique sa isang co-equal branch of government sa Sandigan Bayan na trinabaho? Trinabaho. Ano? And Trinabaho. Oo. Ito parang padaplis lang. Pahatid na parang, huwag ka naman ang mag-issue ng AOM, i-audit query mo na lang. Kasi sa audit query, wala ka pang pinupuntos doon na may mali eh. Parang ipinapasa mo yung pressure sa auditor. Yeah. Diba? Sinasabi mong, uy, auditor, hindi mo naman naiintindihan eh. Mag-audit query ka na lang muna. So ang tawag ko dito, padaplis. But is it common for agencies to ask for that? Na mag-audit query na lang? Ako, nag-audit ako ng 22 years. Yung 27 kasi 5 years of those ay commissioner ako. Pero nag-audit ako ng halos 22 years or something. Never akong naka-encounter ng mga agencies or auditees na nagsabi sa akin, mag-audit query ka na lang. Hindi sila nag-attempt. Hindi ka pinadaplisan. Commissioner, Hindi ako pinadaplisan, nakapalata yung mukha ko. Commissioner si Roderick Wamil kanina, sabi niya, meron daw silang nakuhang, he thinks they have a prima facie prima case facie. na ginamit sa personal purposes ng Kasi nakalagay po yun doon sa- DP. Paano i-determine yun? How can you tell? Amy, oo. Nandun yun sa section 8, I think. I might be wrong in the specific section kasi sa dami Yeah. ng interview sa dami ng binabasa ko nag-aano na. Prima facie. Meron nakalagay doon na failure to restitute the amount, failure to liquidate will mean that there is a prima facie evidence and therefore kailangan immediately ay tama naman siya kasi yung kanyang mga pinoint out ay sinasabi natin na hindi cash advance ito. Kaya hindi katulad ng regular expenses na meron ka ng resibo, di ba? Meron ka ng delivery, saka mo binabigay yung cheque. Di ba, Amy? Ito ay, binigay mo na yung cash. Pagkatapos, saka mo sabing, i-liquidate mo yan. Okay. So, in that case, kapag hindi ka nakapag-liquidate upon demand, ay kailangan, it is a prima facie evidence. Parang katulad din sa malversation. Sa malversation, kung mag-issue ako ng demand at hindi mo na i-restitute ang pera, bilang public official, mahalaga yung trust na ibinigay sa iyo ng tao. Kung kaya pag sinabing, oy, asa na yung pera na dapat may solid kasi minalverse mo, etc. Upon the issuance of the demand letter, kapag hindi ka nakapag-restitute sa malversation, it's a prima facie evidence na anong tawag natin doon?
maaaring na misappropriate mo. Yun ang term na ginagamit namin sa malversation. Pero ito, ang sinasabi ng circular ay simple lang. At uulitin ko ulit, ito ay bahagi ng maingat na pagbabalanse ng tinatawag nating flexibility and accountability given the nature of confidential funds. Ano? So, ang sabi doon, kapag hindi ka nakapag-immediately liquidate upon demand, di ba? It is taken as a prima facie evidence na kumbaga sa malversation, misappropriate, ito naman ay, ang term na ginamit ay personal mong ginamit yung pera. At meron ditong related na batas, hango sa aming Biblia, ang tinatawag natin na PD 1445, which is Section 103, na any expenses na hindi mo maipaliwanag will be considered as personal expenses. Ilang dekada ba PD. binibigay sa'yo para ikaw ay makapag-liquidate? Ilang dekada? Yun din, marami nagtatanong. PD Meron tayong 1445. overall na rule dyan. Dapat meron tayong sinasabi na bawat cash advance, bago ka makapag-issue ng another cash, makapag-draw ng panibagong cash advance, kailangan fully liquidated. At may number of days by which dapat, halimbawa, from the accomplishment of the purpose of the cash advance, I think, ito yung babagsak ako dito, hindi ko alam yung number of days. I think 60 days or something. Let me correct it later, kasi ipopost ko na lang. Kailangan ma-liquidate na yung cash advance. Kasi nga, yan ang pinakamalaking problema ng gobyerno. Alam nyo ba? Wala tayong pera, malaki ang utang natin, pero napakarami, napakataas ng balanse ng outstanding cash advances ng ating pamahalaan. At ito'y delikado dahil majority of them ay posibleng wala na sa gobyerno or tumakas na lang or hindi na inanin pananagutan, di ba? Kaya yun ang mahigpit na ibinabalanse natin. Kailangan kapag nabigyan ka ng cash advance, na-settle na, nagawa mo na yung purpose, ibalik mo na kaagad. Kung wala namang natira at naubos mo na, ay i-liquidate mo. Kaya tama yung tanong niya, ilang araw ba yan? Ilang dekada? Yeah. Yun din ang tanong nila sa auditor Bakit Mga-appeal pa ba yun? na-audit yung liquidation? Commissioner, may appeal pa ba yan kapag ganyan? Saka ilang appeal ang allowed? Kasi pinag-uusapan kanina yung pagkakaiba daw ng final saka yung executory. Yeah. Kapag ganyang order nyong yan, executory na ba yan? Or there's an Yung appeal? notice of disallowance po, yung refund, yung recommendation to refund, because basically, the notice of disallowance, ito ay isang dokumentong nagsasabing refund or restitute the amount involved. Yes. Diba? And we qualify the amount involved. Ibig sabihin, posibleng malaki yung binigay, pero a portion of that, yung dinisallow mo. Executory yun. Uulitin ko nga. Ang akyat na lang sa Supreme Court ay yung tinatawag Discretion. natin discretion. Oo. At uulitin ko uli, there was once upon a time sa history ng COA na andun ako, na tapos sa ombudsman naman, si Simeon Marcelo, banat ng banat, file ng kaso kahit na kahit pa hindi pa nasasabing finalized na yung notice of disallowance. Kasi nga, executory unless challenged by the issuance of a TRO. Hindi ba yun nga yung ina-argue nila, Commissioner? There was grave abuse of discretion there. So, Paano nangyari? Ay, ang ibig sabihin, anong basis No, nila for saying it's so na a- may abuse yeah. of discretion? Kasi they So- were so- given ample time. Oo. Diba? So as far Ang as you haba know, ng panahon na in-exhaust ng auditors sa pag-aaral ng kanilang liquidation papers. They were given copies of audit observation which they did not receive. Kaya ito yung pag ikaw yung tinatawag natin, kapag ikaw ang babasa ng kwento sa bawat dokumento, pumunta ka muna at sinabi mo, pwede ba audit query na lang? O, tapos nag-issue ang auditor ng audit observation, hindi mo tinanggap dahil walang tatanggap. Ano yung kwentong binubuo natin dito? Tapos Yeah. sasabihin mo sa akin, hindi ka nabigyan ng due process. I'd like to be clarified kung ako yung auditor. Write us a letter and inform us that ano yung mga specific kung bakit sinasabi nyo na hindi na nasunod yung due na process. merong abuse of discretion. Kasi ang binabalanse dyan ng auditor, yung tinatawag nating due process Maingat na maingat ang auditor sa due process. Oo, yun na nga yung, I've heard in previous press conference, they have alleged that there has not been due process. But anyways,
before we run out of time, Commissioner, I wanted to ask you, so unusual for agencies or heads of department to go and ask for audit query na lang. But what about the manner by which the funds were withdrawn sa land bank? So alam na natin that there were at least, for example, with one of the land bank branches, 4 withdrawals of 125 million pesos each na nilagay sa mga duffel bags, gym Gym bags. bag. How unusual is that? Sa akin, hindi lang siya unusual. It is highly irregular. Because, balikan ko rin sinabi natin, the primary responsibility of every public official is the safeguarding of the resources of the government. Gawin na lang nating madaling usapan. Kung ikaw ay magwi-withdraw ng 125 million, Amy, Reg, Ronald, iisipin mo bang withdrawin siyang lahat ng cash? O ang iisipin mo ay, teka, baka masyadong delikado. O, alam mo naman yung purpose, gagamitin siya dito, ano? Pero pwede kang manggawa ng parang isang account within the same, ano, di ba? Kung saan ita-transfer mo yon and then mag-i-issue ka na parang tipong revolving funds, di ba? Para dun mo kukuhanin yung gagamitin sa confidential activities in line and with your physical and financial plan, di ba? So sa akin hindi unusual, hindi lang unusual. Oo. Pag Highly sinabi ng irregular. iba na unusual yan, kasi they're not looking using the lens, from the lens of an auditor. From the lens of an auditor, this is highly irregular. Oo, Sa atin pero yan, hindi daw pwede magbayad illegal. ng cheque na ganong kalalaki, ng cash kung ganong kalalaking halaga. Unusual but not illegal daw. Yeah. Pan yun, timbang ng isang heavyweight fighter yon. That's 140, 150 Kilos. pounds. Pounds. Oo. Pag sinabi Pero yun nga, 200, defense nila, wala 250 naman daw pounds. kasing prohibition on that kind of marami. withdrawal. Hindi ka nga pwedeng payments from the should be made in check in excess of 250,000. 250 again, I have to qualify 11 years na akong wala sa COA. Noong panahon ko, payments must be made through checks, it is in excess of 250,000. So 250,000 and above dapat naka-check. Pero syempre ayokong sabihin napaka-technical naman ito, napaka-literal. Kasi ginagamitan niyo kami ng batas, sinasabi niyo hindi illegal. Di sige pagtalunan natin on that basis, di ba? Pero walang prohibition. May prohibition May ba? prohibition po. Ay, andito si attorney. Bigla po akong nahiya. Baka po siya ang mas dapat. May prohibition po kasi sinasabi nga po na disbursement from must be made through In checks or tinatawag nating treasury advice or something. Treasury Merong pang checks, isang yeah. term na ginagamit. But TRA, I think treasury advice, treasury remittance advice. Disbursement from the government funds, disbursement from the treasury must be made either through the checks or treasury remittance advice, Pero may yun. Sabi nga natin, may ceiling, yung floor pala, 250,000 and above. Yeah. I mean, the former land bank manager herself acknowledged that they were unusual, but she didn't think they were suspicious because sumunod naman daw sa process and they were legitimate legitimate government allocations under the national budget. So they allowed it to happen. The bank manager is responding or government giving an official. answer within the context of her role and her responsibility. Bank manager ka, nanliligaw ka ng pera. At ang malalaking pera galing sa gobyerno. Naghahanap ka ng kliyente. Sasabihin mo bang hindi tama yan? Pangalawa, hindi niya siguro alam yung tinatawag Yung rules nating ng COA. batas na Pero may pagkukulang ang manager dito Dapat immediately finlag niya yan. Kasi that Yeah. is a movement of a very huge amount of funds. And then inamin rin niya. Hindi niya alam na confidential funds. So ang tanong dito ay hindi niya inalam yung nature ng disbursement. Yeah. Considering yung alam. So, hindi po ako abogado. Ayoko pong masira ang testamento or ang ng ating audit. Bagamat ako po'y wala na sa Commission on Audit. Nanghihiram lang po ako. That's why I do not want to be called commissioner because baka sabihin ako'y nag-overacting. Pero kailangan po nating hulihin ang bawat at palakasin yung punto ng ating auditor kasi napakahirap po ng katayuan ng ating auditor. Inaaway tayo.
At saka sabi nyo nga, Commissioner, hindi siya government official. At lalong hindi siya auditor. But- Bank manager siya. Yes, but Pero there I think are, Land Bank is a may government accountability bank. doon. Secretary Land Lam. Bank. Yes. Land Bank Oo, is a government bank. Yeah, yeah. It's a A corporate, government di ba? bank. Oo. Government GOCC. corporation, di ba? Oo. Pero But then, even- yun nga ang tanong ko, mukhang Yeah. hindi Pero alam kahit ni siya- ma'am yung pero government kahit rules siya- on the disbursement of Yes. funds. Pero kahit siya, inamin niya, in her 32 years sa banking. Doon lang siya nakakita Doon lang ng siya ganon. first time nakakita ng ganong klase. And they still allowed it. And Oo. as Commissioner Mendoza said, hindi flinag, which is a huge Kaya nga, amount. Oh. titingnan natin dito yung tinatawag nating control environment, Yeah. ano? Yung mga prevailing values, yung mga et cetera, et cetera. Yeah. So in a way, may Alam konti natin siyang ang bangko culpability. ay dahil nanliligaw ng kliyente. Yeah. Alam Okay. natin ang So, Reg- bangko ay, di ba, ikaw, halimbawa, gusto mong hindi ka pumipila, liligawan mo yung bank manager. Yung bank manager, gusto niya na marami siyang deposit o magkikreate ka ng liligawan ka rin niya. So, hindi ako nang gagawa ng chismis, ha? I'm still within No, the no, context it's a of fair point. weaknesses in the But- internal oo. control system. Oo. Hindi But ako again, this is makarelate. a government bank. Wala pa akong naligawan ng bank manager. Ibang klaseng ligaw yun. Si Ronald we'll leave- po yan, ah. Ibang klaseng ligaw yun. But we'll leave that there. Thank you so much once again for explaining all of that to us. Maraming I know salamat. it always gets Ipagdadasal na very lang kita, technical. Secretary Ronald. First Wednesday ngayon. Thank you. Maraming salamat sa inyo. Thank That's a good you. idea.